Tama na yun. Basil Valdez ba yan? Pwede pumili na familiar kayo dyan. Ngayon at kailanman, sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka, sinta. Naroroon ako tuwi na maaasahan mo, tuwi na ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo nang maitadhanang ako'y isilang sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo. Ngayon at kailanman, ikaw ay mapaglingkuran. Hirang, bakit labis kitang mahal? Ngayon at kailanman, ang ating buting Diyos na nagmamahal sa sangkatauhan at sa lahat ng kanyang nilikha ay pinagkatiwala sa tao na kanyang minamahal. Ito po ang balikasan, balik-kalikasan na nagpapaalaala ang nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. So that mahirap, madali maging tao, mahirap magpakatao. Madali maging Kristiyano, mahirap magpakabanal. Pero sa pamagitan po ng programa ng Bukas Palad Pilantropiya, maunawaan po natin ang tinatawag na pagmamahal ng dakilang Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. Una, sa tao, sa iyo, sa akin, sa bawat isa, anumang bansa, anuman ang nasyon, tao yan, nilikha ng Diyos ayon sa larawan at wangis ng Diyos. At yan ay nagkaroon po ng kaganapan sa magitan mismo ng ating pag-alaala sa selebrasyon ng nating Christmas. Maalala natin, si Jesus, ang Mesiyas, sinilang sa Bethlehem. Kaya ito ang ating message, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ipinahayag din niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na produkto ng imagination ng sino man tao sa anumang larangan ng buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay dalisay at hindi ito naunawaan ng tao batay sa kanilang nakikita o nararanasan sa kanilang material at physical na relasyon. Ito po ay dalisay. Ibang-iba po yan. At ito ay para sa lahat. Ika nga hindi para sa sarili lamang. Okay? Kaya nga awitin, ngayon at kailanman ni Basil Valdez, inyo ito napapakinggan at maalaala nyo kung kay dadalo ng kasalan, kung kay kinasal, yan ang team song, di ba? Ngayon at kailanman. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pero paano po natin maranasan ito? Tayo mga tao ay ikangay limited ang ating pagmamahal. Limited ang ating buhay sa daigdig. Limited ang ating mga concern sa kapwa, pero unlimited ang ating concern sa sarili. Di ba ganon? Unlimited tayo sa pagkain. Unlimited sa pagte-text. Unlimited, ikangay, para sa sarili. Pero, para sa Diyos, limited. Limited tayo magpasalamat sa Diyos. Sisimba lamang kung,
birthday. Ay, minsan, di pa ako nagsisimba pag birthday, ano? Dili kay, sisimba lamang kung ikakasal. Yung iba hindi na nagpapakasal eh. O dili kay, sisimba lamang kung patay na. Ay, hindi mo alam yon. Papasok ka ba sa simbahan? Yung iba nga, hindi na pinapasok, kine-cremate na. Ho, 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 ho. Yan ang mga tinatawag na limitasyon ng tao. Pero yung lumalang sa tao, unlimited ang kanyang pag-ibig. Walang boundary. Walang exclusivity. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Dalisay. Ganun na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak, sino man ang sumampalataya hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino anak ng Diyos? Si Kristo po ang larawan ng Diyos na di nakikita. Yung Ama, hindi po natin nakikita. Si Kristo lang po nakakita. Pero kung nakita po natin si Kristo, nakita na rin natin ang Ama. Kung mag-isa tayo kay Kristo, makiisa na rin tayo sa kanyang Ama. Kung tinatawag ni Kristo, Ama niya, isa tayo kay Kristo, yung Ama niya, Ama na rin natin. Kaya nagdadasal tayo ng Ama namin. Okay? So that ang sine qua non sa pagkilala sa Diyos na lumikha ng daigdig, ng lahat ng ating kalikasan, kapaligiran, tinatamasa natin, ay siya rin po ang Diyos na nagkatawan tao. At nilikha pong lahat sa magitan ng salita. Kaya salita, nagkatawan tao, yan incarnation. Yan po si Kristo Jesus, isinila sa Bethlehem. Nahayag, revealed. So yung pananampalataya natin sa Diyos na Creator, na nilikha ang lahat na may pagmamahal, nilikha ang lahat ng tao ang sa larat wangis niya, nilikha ang daigdig, ang lahat ng bagay nakikita at di nakikita, mula sa wala. Yan po ay sa magitan ng salita. At ang salita ng Diyos, si Kristo na nagkatawan tao. Sa at ang lahat ay nalikha, maunawaan na natin, ang lahat na nalikha ay sa pamamagitan ni Kristo. At walang nalikha na hindi para kay Kristo. Kaya kung nilikha ang tao ayon sa laram at wangis ng Diyos, tayo pinilikha ayon sa kawangis ni Kristo Jesus na anak ng Diyos. Kaya naging kapatid natin siya at yung kanyang ama, naging ama rin natin. Okay? So, paano po natin mararanasan ito? Okay, mula bata, ayan, tayo ay bininyagan, kinumpilan, nagkukumunyon, andili kaya'y pag nagkakamali, nagsisisi, and then, pag may panahon na ikay nagkasakit, di ba, nagkakasakit, mga senior citizens na, may PWD, nagkasakit, ay di may holy unction. At merong may nagkaroon po ng paghahanda, ay mag-aasawa na yan. Union of man and woman. Yan po yung marriage. Diyan din po natin mararanasan ang daan patungo sa kaligtasan. So that yung nagnanais na magtamo ng buhay na walang hanggan, ang itinatag po natin Panginoon Kristo ay ang daan patungo sa eternal life. Ay walang iba po kung hindi yung pag-aasawa. Kaya yung pag-aasawa, pagbubuklod sa pag-ibig ng lalaki at ng isang babae, yan po tinatawag na marriage. At ang marriage, binabasbasan ng Diyos. So that ang dalawa, isang lalaki, isang babae, ay nabuklod ng Diyos. Kaya walang ibang tao na pwede maghiwalay sa pinagkaisa ng Diyos. At yan po ay natutupad lamang sa magitan ng church blessing. Okay, so that importante maunawaan natin kung paano ba yung marriage, ito pala ay ang landas patungo sa kabanalan. At kung gusto mong maging banal, mag-asawa ka, magpakasal. Pero kung ayaw maging banal, magpasasa ka lang, sapitan ng laman, ay marami dyan, sa tabi-tabi, bandang gitna, nasa ilalim ng ibabaw, o dili kayo nasa ibabaw ng ilalim. Pera-pera lang. Ay, hindi po yun makapagbibigay ng magandang ikangay bunga. Ang kabanalan ay ito po ang isang magandang virtue na dapat pagsikapan ng sino mang naniniwala na ang Diyos ang lumikha sa tao ayon sa larawan at wangis. So that ang tao pala, lalaki at babae, ay pwede rin maging banal. Kung tayo makikiisa at susunod kay Kristo na nagtatagpo
na sakramento ng pag-aasawa. Kung makikisat niniwala tayo kay Kristo, magpapakasal ang isang lalaki at isang babae, mabubuklod, sakramento ng kasal at pagpapalain yan at pareho silang magmamana ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sa langit man ay may tagpuan din. Kaya panoorin po natin yung isa pang PowerPoint na prepare ni Father Philemon, Marriage as a Path to Holiness. So that dito ay tinatatag, establishing a church-based family. Okay? So the mystery of love, yan po yung couple in Christ. Meron pong samahan na couple for Christ. Ito po naman, couple in Christ. Ibig sabihin, nabuklod lang kayo, lalaki at babae, kay Kristo. Okay? So yung wedding at Cana, napakaganda po yan sa balik. The wedding at Cana, yan po ay special guest si Jesus at Mama Mary. Wala na po si Joseph, namatay na po si Joseph. So that a year after, may libing si Saint Joseph na amain. Tawag doon? Birthday po asawa ni Mary si Joseph. Katiwala lang po si Joseph para alagaan ang mag-inang si Maria at si Jesus. Naging katiwala si Joseph po 80 years old. So that ng mga 100 plus na siya namatay at saka lang nag-mission si Jesus at the age of 30. At unang public ministry si Jesus, siya po ay inimbitahan kasama kanyang ina si Mama Mary sa isang VIP sila, guest sa wedding at Cana. John 2 chapter 11 verses 1 to 11. Ano? So that yan po yung unang milagro na ipinamalas natin pa ng Kristo sa magitan ng pagsusumamo ni Mama Mary. So that dito po naganap ang tinatawag na pagpapabanal na sa antas ng pag-aasawa, ito pala'y dakila na pangako ng Diyos sa tao. At dakila itong ikangay karanasan ng isang lalaki at babae na mabuklod sa pagmamahalan na una silang minahal ng Diyos. So that ang mag-asawa po na members, kaanib ng kanyang banal na katawan the church, sila po ay pinaparangalan ng mga sponsors, ng mga kamag-anak, kaibigan, ayan, sa wedding. Ano? Next. So, yung Orthodox wedding ceremony, makita po niya yung betrothal with exchange of rings. Katulad po ni Saint Joseph, siya po ay na-engage kay Mary. Pero sa kasaysayan po ng buhay ni Saint Joseph, 80 years old po si Joseph, siya biyudo, 7 anak niya sa unang asawa. Ang unang asawa ni Saint Joseph si Salome, ang panganay si Saint James na naging Bishop of Jerusalem, at si Saint James din po ang may epistula, Catholic epistle sa Bible. Sila po ay ikangay pinagkasundo, betrothal. Ang betrothal para mag-asawa. Pero ang tanong ba ay, si Mary ba ay nagkaroon ng anak kay Joseph? Wala po. Nung pinagkatiwalaan si Joseph para alagaan si Mary na nagdadalang tao na sa kapangyarihan ng Holy Spirit, siya po'y pinili na matatanda kasi siya ay biyudo at may takot sa Diyos. May 7 anak na yan. So that ang anak ni Maria ay si Jesus na isinilang niya, isinilang sa kapangyarihan Holy Spirit. So that si Jesus na anak niya ay merong katawan at dugo. At si Jesus din ay anak ng Diyos. Hindi po siya anak ni Joseph kay Maria. Kaya yung Holy Family sa Orthodox tradition, ang magkasama lagi ay si Mary and Jesus, wala si Joseph. Kasama si Joseph nung sila'y tumakas mula sa Bethlehem, pumunta ng Egypt kasi hinahanap na nga sila, papatayin ni Herodes. Itinakas ni Joseph si Maria na naglilihi na. Ayun ang ibig sabihin ng flight to Egypt. Okay? Next. So, sharing of joys and sorrows, hindi sa tuwa at galak at kalungkutan, ay magkasama ang lalaki at babae, mag-asawa kayo.
Kaya nga kayo, sa tradition ng Orthodox wedding, pinapainom sa isang kalis. Ang pinapainom yung wine. Yung wine matamis na at meron pang mapait na lasa. Ano tawag doon? Signifying joys and sorrows. Pinapatigim na sa inyo, ang buhay may asawa ay para mabuklod kayo sa pagmamahalan sa tuwa at hapis. At kayo'y naranasan ninyo kung paano mangyayari sa inyo nang una kayong tumanggap ng kalis na may alak. At ang alak ay lasang mapait at matamis. Ganyan ang buhay may asawa. At pagkatapos ay maglilid na yung pare sa gawing kanan. Di ba may corona na, napansin mo? Parang king and queen. Yan ang Orthodox crowning. Ibig sabihin, sa wedding ng Orthodox, kinokoronahan ng lalaki at babae. Nasa likod yung ninong at ninang. So, iikot yan sa altar 3 times. Nauna yung pare. Okay, hawak niya yung mag-asawa na magka-daupalad. Iikot sa altar 3 times, saying, the dance of Isaiah. Okay, next. So, sa Orthodox wedding ceremony, yan po yung part 2, yung pagkokorona. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. Yung corona po ay simbolo ng karangalan, ng kapangyarihan ng Diyos ipinuputong sa lalaki. Ibig sabihin, yung may nakatataas pala sa lalaki, yung Panginoong Hesukristo, ang hari ng lahat. Yung babae, kokoronahan din bilang prinsesa sapagkat ang nakatataas sa kanya ay yung kanyang mister. So that yung babae, pag nagsisimba nakabelo, sa wedding, di ba, may belo? Ibig sabihin ng belo ay pagkapasakop. Ang babae pasasakop sa kanyang mister. Ayun, ang ganda ng crowning. Yan ang tinatawag na crown of glory. The crowning of glory. Na ikangay, ang asawa mo, iharap mo sa dambana ng Diyos, siya lamang ang mamahalin mo. Sasabihin ng babae, ikaw lang ang aking paglilingkuran. Okay, susunod. So sa processional hymn, ayan, may procession na, ikot na. Sa pasimula pa lamang, ay welcome ng pare yung lalaki at babae, the bride and the groom, doon sa pintuan ng church. Sa pintuan ng church, yung lalaki may icon ni Jesus Christ. Yung babae, dala niya icon of Mother Mary, Theotokos, and Child Jesus. Okay? Tapos, papasok sila, magsisindi ng kandila. Ayun, no? Okay, ang ganda, no? So, nararanasan nila para itong ikangay procession papuntang altar. Okay? So, sa prayer for spiritual material blessings and marriage, ito ang dinadasal ng pare sa mag-asawa. Give them the dew of heaven from on high, and of the fatness of the earth. Fill their houses with every good thing, so that they may in turn give to those in need. So that having enough of all things, they may abound in every work that is good and acceptable unto thee. May the Father and the Son and the Holy Spirit fill you with all earthly good things, and make you worthy to enjoy the good things of the promise. Okay. So that ang gandang Orthodox wedding, abundant blessings. Ayan. Sinasabuyan na ng mga flowers. Okay? After the wedding ceremony. According to St. John Chrysostom, the other party thereafter is yourself when you love. For this is friendship. That the lover and the beloved should no longer be two persons divided, but in a manner one single person. Something which can never happen except from love. Therefore, seek not your own, that you may find your own. Marital love is a thing that no possession can equal. For nothing whatever, apart from heavenly good things, is more precious than to be loved by a wife and to love her. Kaya kita mo ang kahulugan ng singsing, kahulugan ng corona, yan po'y tumutukoy lamang sa isang pagmamahalan. Iyan ang kaibigan. Ang tunay na kaibigan ni Mister, yung kanyang misis.
Ang tunay na kaibigan, the true friend ni Mrs. ang kanyang mister. At sila po nabubuklod, dalawang tao na pagkakaisa sa diwa at buklod ng pag-ibig. Kaya sabi ni St. John Chrysostom, seek not your own, that you may find your own. Kaya nga ang pag-ibig ay utos. Love your husband. Love your wife. It's a commandment. It's not an option. Kaya kung parehong gagampanan ng lalaki at babae ang utos ng Diyos, parehong magmamahalan yan. At wala nang mahalaga pa sa buhay ng mag-asawa na siya'y mahalin ng kanyang asawa, babae, misis, at mahalin niya ang kanyang misis. Okay, yun lang po sa iba nating mga paalaala tungkol sa sakramento ng pag-aasawa. Okay, so the Christian women are chaste, kind, and gentle. The men refrain from all unlawful intimate relationships. They keep free of all impurity, for they live in expectation of the rewards of the other world. So, ayon kay Aristides. Okay, tuloy po tayo sa ating balikasan. May babalik po natin ang tatag ng bawat pamilya sa wastong pangunawa sa sakramento ng pag-asawa. So, binabalik po natin ang mga paraan na ito po ay naranasan na ng mga early Christians. Marami mag-asawa po naging banal. Marami may asawa ang naging saints. Hindi lang po mga pari, obispo, o papa, o patriarch ang naging saint. Marami po mga married men and women na naging saints. Katulad po sa Saint Nona. Ayan po ay ina ni Saint Basil the Great. Katulad ni Saint John Chrysostom. Yan po ay pari na may asawa pero naging saint. So that napakaganda po ng ating mensahe sa balikasan. Balik kalikasan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? So, nais masalamatan ng Helsinki Tours and Transport Company, ang ating CSR partners, Adams Express Travel, Ox Printing Services, sa mga una ni Henry Autor, ang Helsinki Tours and Transport Incorporated, sa panguna ni Rod Cielo, Connie Limhoco, Jessal Mendez, at Bing Grande ng The 3,000 Club, at siya po'y sumusuporta rin sa mga NGOs, sa mga senior citizens, sa mga orphanages, at siyempre ang Mansor Security and General Services at Extreme Paintball Philippines. So sa lahat pong ito, sa mga nais po maging partner ng Bukas Palad Philanthropia, tumawag lang po kayo, mag-text 0906-246-1929. At nais din po natin batiin ang lahat po ng mga bata dyan sa bahay tuluyan sa Barangay Masapang, Victoria, Laguna. Especially ang kanilang mga house mothers. Okay, patuloy po ang papaalaala, ang balikasan, balik kalikasan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? OFW ka ba? Siguraduhin OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik.
Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Now, I can confidently say, buti na lang, may SSS. Last month, I had a terrible flu. I needed to be hospitalized because I'm dehydrated na. I wasn't able to work for 1 week. I had to settle the hospital bills pa. Buti na lang, may SSS ako. Good standing member ako, kaya ayun, nagamit ko ang sickness benefit ko. Now, I fully appreciate when I see my SSS contribution sa payslip ko. Contribution ko, ipong nagbibigay protection.